Tara at samahan niyo ako na bilangin natin lahat itong mga naipon ko sa loob ng 1 taon at 9 na buwan. Grabe talagang satisfying na feeling kapag nagbubukas ka ng alkansya. Dahil hindi lang basta pera yung pinag-uusapan dito, pati na rin yung araw na nagtipid ka at pinigilan mo yung sarili mo na gumastos. Dahil alam nyo ba na minimum din yung sahod ko at i-share ko sa inyo yung mga dahilan ko at kung ano yung inspiration ko sa pag-ipon at i-share ko na din sa inyo kung ano pa yung mga pinagkakakitaan ko para lang makapag-ipon. Bata pa lamang ako ay mahilig na ako mag-ipon. Pero may pangyayari talaga na hindi ko mapapakinabangan yung ipon ko kasi may nauna nang kumukuha dito ng palihim or kung hindi naman mawawala yung mismo kong alkansya. Naalala ko tuloy yung araw na nag-iipon ako sa lata ng gatas at 2 lata yung napuno ko ng tagba-20 at nawala din ito ng sabay. Iyak ako ng iyak noon at inalughog ko talaga ang buong bahay at nadamay ang dapat madamay. Paano ba naman pinaghirapan ko yung ipon na yon at talagang nagtipid ako para sa pinapangarap kong bisikleta? Pero ang ending, naubos lang yung luha ko pero hindi ko talaga to nahanap kasi may kumuha na talaga. Kaya shoutout sa kumuha ng alkansya ko dyan. Bahala na sa'yo si Lord. Pero moving on, doon naman tayo sa part kung bakit ako nag-iipon at ano yung inspiration ko. Actually, marami. Una, in case of emergency, dahil naranasan ko ng maliitin kami dahil mahirap lang kami. Kaya nabi ko sa sarili ko na hindi na kami mamaliitin ng ibang tao dahil ay sa estado ng buhay na meron kami. Naalala ko tuloy yung pangalawang beses naming isinugod si mama sa ospital at doon ko talaga naranasan yung maliitin at sigaw-sigawan na lang. Wala nga kaming nagawa kundi pakinggan na lang yung sinasabi ng doktor kasi public hospital lang yon na para bang si doc yung may-ari ng hospital, ano? Nariyan pa nga yung hinihingan kami ng malaking pera para sa panggamutan ni mama pero wala kaming sapat na pera para doon kasi biglaan naman. Kaya ang nangyari ay umiyak na lang ako sa isang tabi. Pero awa ng Diyos ay nakaligtas si mama at kinaya naman namin yung mga pagsubok na dumating sa buhay namin. Kaya naman sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi na namin raranasin pa ang maliitin ng ibang tao. Kaya naman ganito talaga ako kung magpursige sa buhay. Pero hindi kasi nasabi na mayaman na kami, but I'm trying my best. And isa pang dahilan para sa savings, para sa future. Kasama na dito ang mga goals natin sa buhay, makatulong sa pamilya, makatulong sa ibang tao. Kasi pinapangarap ko din ang marangyang buhay, hindi lang para sa pamilya ko, pati na din sa future. Dahil syempre, ayoko na din iparanas sa magiging mga anak ko yung hirap na pinagdaanan namin dati at sa mga pinagdadaanan namin ngayon. But, anumang hirap ang ating pagdaanan, tandaan nyo na laging may dahilan at si Lord na ang bahala doon. At maniwala kayo na God will provide. At may plano siya. At patungkol naman sa aking pinagkakakitaan, meron ako 5 source of income at isa na nga dito ang aking regular job bilang first aider sa isang construction site. At ito na nga yung sinasabi ko